hanapin ko si Rafi. No. Kailangan ko siyang tiisin. Kung hindi siya matututo. I just needed a friend. Kailangan ko lang ng mahihingahan. At wala akong ibang maisip kung hindi ikaw. Dahil alam kong magkaibigan tayo, di ba, Ruben? Kapamilya ka na rin. Ayoko umuwi! Ruben, ayaw sumama sa'yo! Gago ka! Tama na! Pati kapatid ko! Hindi ko na pinalagpas! Kuya, wala kami ginagawang masama! Ano walang ginagawang masama? Tingnan niyo ang itsura niyo! Ginagago niyo ako! Sinabi ni Marge na may relasyon ng dalawang mong kapatid. O ikaw na lang ang nagpalagay ng lahat. Dahil iniisip mo na baka ginagantihan ka na ni Rafi. Huwag na. Sige na, Eloisa. Banat na ang buto ko. Mas matindi pa dito ang ginagawa ko. Narusahan mo kami. Hindi ako Diyos. Alipin lang ako dito. Sige na, anak. Pumasok ka na. Ako na magtatapos niya. Huwag na, Tay. Hindi ko kayang bayaran ng kapalit. Anong kapalit? Ang galit ng kuya. Tsaka yun lang naman ang saysay ko dito eh. Kapag nawala pa to, ano na lang ako. Mang Julio. Eloisa, ano ba gusto mong mangyari? Wala. Ano bang gusto mong gawin ko? Hindi mo rin kayang ibigay ang gusto ko. Ano? Sabihin mo sa akin. Kalayaan ko. Kaya mo mong ibigay sa akin yun. Nandiyan po si Sir Rafi. Ako nang bahala. Baby, welcome home. I'm so glad you're back. Kailangan ko ng pera. Nagbalik ka ng dahil sa pera? Ma, kailangan ko ng pera. Ma! Naaalala mo pa ang salitang mama? Kinukuha ko lang ang sa akin. Wala ka pang sariling pera. Ang lahat ay sa akin pa rin. Yung mana ko.
Yun ang kinukuha ko! Mana, buhay pa ako! Sa batas, may karapatan ako. Kailangan pa natin pagtalunan to. Ang kinukuha ko, pero bigay mo sa akin! Wala akong ibibigay sa'yo kung ayaw ko! You just have to wait till I'm dead! Pero habang nabubuhay ako, matuto kang maghintay! Pero, kawawa ka naman. Kung ang inaasahan mo lang ay ang mana mo. Maraming salamat sa mga tulong mo binibigay sa akin. Malaking bagay ang nandiyan ka sa tabi ko sa mga panahon ganito. Salamat at may isa akong Ruben na paghihingahan ng lahat ng aking sama ng loob. Minsan, naisip ko sana ikaw nang napili ko, hindi na si Rafi. Hindi pa sana ako nasasaktan ng ganito. Tama ka. Dapat nga siguro, iwanan ko na muna siya para mahalin ang aking sarili. Hihintayin kita sa may tulay gaya ng napag-usapan. Siguro nga, matututuhan din kitang mahalin. Stella. Lahat pala ng hinala ko. Tama noon. Halos napaniwala ako ni Ruben na wala siyang interes sa asawa ko. My God, Rafi. Patay na ang asawa mo. Ano ang pinagmamaktan mo? Pero binubuhay ng Ruben na yan. Lahat ng galit ko. Nangyayari sa'yo kung nandito ka lang. Hindi ka pa rin nagbabago. Tuwag ka pa rin hanggang ngayon. Hindi mo kilala si Ruben. Well, I'm dying to meet him. Mauntot siya. He knows where to put himself. Raf naman kasi. Kung lumaban ka pa uwi, hindi ka magaling magpuputok. Kahit na sumasabog ka na, umaatras ka pa rin. You always wanted to be on the safe side. Kaya ang kalaban mo, tinatawanan ka nila. It's not happening. Wala na, Ate Agnes.
Wala nang saysay para ipaglaban ka pa relasyon namin ni Eloisa. Napakarami nang nagbago. Buti naman natauhan ka na. Alam mo, hindi naman sa binamasama ko yan sa Eloisa, no? Kaya lang, hindi siya dapat sa'yo. Masyadong malakas ang dating ng babaeng niya. Ako, sigurado ako, aandarin ka lang niya oras na makasal kayo. Pero Jo, okay ka lang ba? Desidido ko na ba dyan sa gagawin mo? Malungkot. Sakit. Pero kailangan. Alam mo, minsan, pag nawala na sa atin ng isang bagay, saka lang natin malalaman ang kahalagahan nito. Minsan naman, kailangan mong hayaang mawala ito. Para bigyang halaga ang sarili mo. Thank you. Bumabawi lang ako because you bailed me out from my estafa case in the States. Remember? Marunong lang ako. Tumanaw na utong ako. Really? Bakit? Nagbago yata ang ihip ng hangin. Pwede bang malaman kung saan ito papunta? Well, I've just come to my senses, Ma. Tama kay ni Ruben. Dapat nga ako madisiplina. And I realized ako ang anak ni Ramon at Sonia Enriquez. Anak na may-ari ng azucarera. Tunay na anak. At kung may isa mang dapat na mamahalan lahat ng pag-aari ng mga Enriquez, ako yun. Kaya nagbalik ako para bawiin lahat ng dapat ay sa akin. At anong gagawin mo kay Ruben? Tatalunin ko siya. Tanga-tanga mo talaga, kuya. Bakit na naman? Sige. Dungawin mong magaling mong mama. Tingnan mo kung gaano siya kasaya dahil kumagat ka na naman sa pain niya.
Can't you see? Pinaglalaroan niya lang kayo. You're trapping yourself into her game. Sila naman ang paglalaroan ko. Noemi! Sir. Sir. Akin na lahat ng kailangan na approvals. Ano po? Morning. Sabi ko akin na lahat ng kailangan na approval. Opo, sabi ko nga po. Pasok mo sa loob. Opo. Saan dumaan ka muna sa akin? Bakit? Kailangan ko ba pagpaalam sa'yo? Nagagamitin ko natin mo opisina? May bago ka na opisina. At hindi ko kailangang humingi na approval ng kahit sinong Diyos sa kumpanyang to. Alam na ba ito ng mama mo? Tapos na ang disiplina ko. Yung mga papers mo nga pala nasa opisina ko. Pakuha mo na lang. Tinapos ko lang yung mga responsibilidad mo. Salamat nga pala sa pagligtas mo kay Eloisa. Ito, okay ba itong mga to dyan? Yeah, well, lahat pinag-maintain, ano? So kung nakikita mo yan, nire-repair na lang. It is over-recommending na pumili na tayo ng bago, naantay lang yung spec. Siyempre, approval ng budget mo. Oo, mga gamit pa natin doon. Kailangan natin asikasuhin. Yeah, so lahat ngayon, puro nire-recover lang yan. Ito naman yung mga office eh. Thank you for the tour of the factory. Waiting in recommendation. Excuse me, sir. Nandito na ako yung nag-a-apply as your executive assistant. Sir, lahat po ng files nga nasa table niyo na for your review. And I just want to inform you na highly recommended po siya ng personal department natin because of her working experience. Nagtrabaho ko na pala sa isang bangko sa LA. Yes. As a matter of fact, pagkatapos ko mag-graduate, I immediately got a job as a bank cashier. I worked there over a year before I decided to come back here in the Philippines. Bakit? Ano nangyari? Nasa Amerika ka na. Maganda ang posisyon mo. Maybe in due time, hindi lang yan ang mararating mo. I know what you mean. Bakit ako nagtsatsaga dito sa Pilipinas? Bakit hindi? Yan nga yung argumento sa akin ng daddy ko eh. You see,
I wasn't happy in the States. Plainly because I felt like I didn't belong there. Miss na miss ko na ang Pilipinas. Somehow there's that something inside me that wants to come back. Bakit dito sa San Miguel? Bakit hindi sa Manila? Bakit, Mr. Morales? Hindi pa ba sapat yung credentials ko? On the contrary, overqualified ka sa posisyon. Nagtataka lang ako bakit dito ka nagtsatsaga sa probinsya. I was 15 when my family moved in the States. Diyan ako sa Dorminador lumaki. At hindi nawala sa akin ang alaalang kinalakhan ko. Ang mga tao, mga kaibigan, pati na yung tindahan ni Mang Andoy. Ang tubong yaman ng ating lugar. Halos dito na natin kinukuha ng pangkabuhay ng mga tao. This may sound a little bit too idealistic, sir. Pero gusto kong tumulong sa mga kababayan natin. Bakit ako pakikinabangan ng iba? Samantalang, maaari ko namang gamitin ng talentong ibinigay sa akin, di ba? Gusto kong ibahagi lahat ng nalalaman ko. Dito, ngayon, sa bansang pinagalingan ko. And if you'll accept in this company, ibibigay mo sa akin ng pagkakataong yan. You see, sir, dito ako masaya. And I believe I can be an asset to this company if you'll give me that chance. Hinahangaan kita, Mrs. Isidro. Yung idealism na sinasabi mo, yun ang hindi dapat mawala sa'yo at sa ating lahat. Bukas ang kumpanyang ito para sa mga taong hindi nag-iisip kung anong magagawa ng kumpanya para sa sariling kapakanan, kundi kung anong magagawa ng sarili para sa ikalalago ng kumpanya at sa mga taong umaasa dito. It's an honor to have you in my company. Thank you, sir. Eloisa? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Tungkol sa relasyon natin. Matagal ko nang pinag-isipan. Parang wala nang pupuntahan. Eloisa, pakinggan mo ako. Ano pa bang dapat kong marinig? Kung ano-ano lang sinasabi mo, kung saan-saan mo lang ako pinapapunta. Isa lang ang gusto kong sabihin mo. Ang tapusin ang relasyon nating ito. Eloisa. Matagal kong pinag-isipan to eh. Nandito ako para ibigay sa iyo yung kalayaan mo. Yun naman pala eh. E di sabihin mo. Sabihin mong ayaw mo na sa akin. Sabihin mo! Mahal kita. Ikaw na rin ang nagsabi na wala nang pupuntahan ng relasyon natin ito. Ngayon ako na ang nagsasabi sa'yo, tapos na tayo. Naintindihan mo? Tapos na tayo! Eloisa.
Eloisa, parang awa mo na. Parang awa mo na, hindi ko kaya, Eloisa. Hindi ko kaya. Kailangan kita. Hindi ko kaya, Eloisa. Maawa ka sa akin. Hindi ko kaya. Eloisa. Eloisa. Eloisa, parang awa mo na. Alam mo, lalo mo na pinanilitin ko sa'yo. Pagkatapos po ng meeting niya sa San Isidro, babalik din po kagad si Sir Ruben. Sige, sabihin mo na lang sa kanyang napadaan ako. Makakarating po. Even now, we'd like to thank you. At least we're able to have this chance to present whatever we have. So, Ano ang ginagawa ng babaeng yun dito? Sino? Si Irene Isidro! Ewan ko. Nabigla nga rin ako na nakita ko siya dito. Hindi ko alam na umuwi na pala siya ng Pilipinas. Come on, Rafi. I do not believe she came home without ever getting in touch with you. Matagal na kami wala. We lost millions because of her, remember? Isinalo mo sa kasong kinasangkutan niya, kaya halos isuka ka ng papa mo? Pagkatapos, narito ngayon sa mismo kong asukarera ang eskapadorang yon? Si Ruben ang nag-hire sa kanya bilang executive assistant niya. Labas ako doon. Hindi mo man lang sinabihan si Ruben kung anong klaseng babae siya? Give her a break. Baka naman desperado lang yung tao magkaroon ng trabaho dito. Lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Eh, naniniwala ako that we all deserve a second chance. You, of all people, should know that. What do you exactly mean by that? No offense, but let's face it. Marami ka rin naman pagkakamali in the past, di ba? But thank God. Dahil hindi pinagkait sa inyo ang pagkakataon na maisalba ang sarili mo. Ibinigay sa inyo ng San Miguel ang pagkakataon mo. But don't worry, ma. Pag nanggulo uli si Erin dito, ako na mismo ang kakausap kay Ruben. At ipapaliwanag ko sa kanya kung bakit kailangan patatikin ng babae niya dito. Is that fair enough?
Nagmumukmuk ka na naman. Ayun, pinag-uusapan ka na sa buong bayan. Pati ako tuloy napapaaway ng dahil sa'yo. Pabayaan na lang ako, Inay. Pabayaan? Pwede ba naman nilian na kita? Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Maghapon ka na lang nagmumukmok. Hindi ka na kumakain, hindi ka na natutulog. Hindi ka na nga naliligo, oh. Ang baho-baho mo na. Iniwanan ka lang ng walang yung babaeng yan, eh. Nagpapakasira ka na. Ako nga, iniwan ako ng tatay mo, pero hindi ako nagpatalo. Lumaban ako, hindi ako nagpakaduwag. Alin kong duduwag-duwag ako at naghihina akong ganyan, pareho na tayo pinulot sa kangkungan. Ibahin niyo kami, Inay! Kami ilan sa nagmamahalan kami, kayo hindi! Magkaiba yun! Magkaiba yun! George, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang naman maging maayos ka eh. Si Eloisa ang gusto ko, Inay. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Sinasabi mo lang yan dahil bago pa, pero lilipas rin yan, anak. Kahit na paksakit ang mga sinasabi niya sa akin. Tinatanggap ko. Isipin niyo, nakuha ko pa yung ipagpalit sa kanya noon. Mahal na mahal ko si Eloisa. Kahit anong gagawin ko para sa kanya. Kasama siya sa lahat ng mga pangarap ko. Pero hindi niya ako maunawaan. Pinaliwala niya lahat ng mga sinakripisyo ko. Ganito na lang ba? Ganito na lang ba matatapos ang lahat? Basta na lang na itatapon ang 5 taon namin pinagsamaan. Bakit ganun, Inay? Bakit ganun? Bakit ganun? Masyado lang siyang nasaktan. Katampuhan lang mga yan. Kausapin mo sana. Anong sasabihin ko? Lalaki ka, mas magkakaintindihan kayo. Agnes, buhay niya yan.
Kaibigan mo siya at kapatid mo si Eloisa. Ayoko makailam sa kanila. Sana, kung maghihiwalay man sila, sana mag-usap sila ng maayos. Agnes, pagod ako. Hindi na nga ako magkanda o gaga sa opisina sa dami ng trabaho eh. Kaya nagmamadali akong pumunta rito para makita ka. Nakakapag-relax lang naman ako pag naririnig ko boses mo. Pag nagkakasama tayo. Kaya please, wag na natin silang pag-usapan. Problema nila yun eh. Nakukurta na utak ko. Ruben, ang sa akin lang naman. Sandali. Sandali lang. Hello? Oh. Oo. Tapos, aabutin tayo ng siyam-siyam niyan eh. Please get straight to the point. Ano bang problema? Kasi kung ginagawa niya yung sinasabi ko, hindi magkakaganyan ng problema. Please, tawagan niyo ako pag tapos na yan. Alam niyo naman kung anong gagawin eh. Nasabi ko ng lahat, sundin niyo lang. Paano mo nagawa ito? Ang alin? Irene, nakuha mo ang mga magundayaw. Alam mo, ang tagal-tagal na nililigawan ng kumpanyang ito mga yun para dito magpailo. Alam ko. At meron ka pang isang hindi alam. I got us an appointment with Mr. Kuya. He's willing to invest? Well, he's open for negotiations. Good. Very good work, Irene. Eloisa! Eloisa! Tay, kung pag-uusapan natin si Jojo, huwag na tayo mag-aksaya pa ng panahon. Wala akong ganang pag-usapan ng taong hindi marunong manindigan. Anak. Eloisa. Tay, dapat nga matuwa pa kayo eh. Dahil wala na akong iba pang pagkaabalahan kundi kayo na lang ni Kuya. Napag-isip-isip ko rin ho na mahirap ang may karelasyon. Magulo. Lalo na akong kasing immature ni Jojo. Mahirap. Nakakapagod. Mabuti ng ganito, Tay. Madadagdagan ng oras ko sa inyo. Irene, nadala mo ba lahat ng papers? Yes, sir. Lahat na po. Good. Rafi. This is Irene, my new executive assistant. Hi. Let's go. I think our company lawyers
must be a little more aggressive in handling our collection. Malaki na nawawala sa kumpanyang to dahil sa mga bad accounts na kinoconsider as losses. Pero kung aabot pa to sa husgado, mas lalaki pa gastos natin. Pag naipanalo naman, babayarin nila ang lahat, pati ang abogado, di ba? Well, iba sa case sa mga Marquez. Kahit pa manalo sila, as I can see it, hindi sila magbabayad. Bagsak na sila. I think Mr. President has a point. Maraming beses na sinulatan ng abogado ang mga ito. Pero nakikiusap sila na bigyan pa ng panahon. Then why don't we just give that to them? Mas madaling magbayad ng utang sa taong wala namumuong galit. Kaysa maningil ng utang sa taong punong-puno ng galit sa dibdib. Yes, Mr. Kuya. No, sir. No, we understand, sir. We just hope we can set another meeting with you. Yes, sir. You're most welcome, sir. So, hindi siya makakarating? But that doesn't mean we can't have dinner. Before I met you, I didn't know what to expect. Kabadong-kabado nga ako eh. I thought you'd turn out to be an old man. Kasalamin. Masungit. A person who runs a company as big as an azucarera would have very little patience. Thank God you turned out to be the exact opposite. Dahil, bata ka. Very charming. And may I add, an extremely attractive boss. Hindi ko yata kilala yung dinidescribe mo. It's just too bad accounted for ka na pala. Swerte si Agnes. Paano nalaman yung tungkol kay Agnes? Research ang pinakamataas na grades ko na nag-aaral pa ako. Tsaka, pinag-usapan kayo ng mga tao. Kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Na perfect couple kayo. Nabalitaan ko yung tungkol sa aksidente. It must be difficult for you. Well, maraming nagbago. Maraming adjustments na kailangan gawin. Pero awa ng Diyos, nakasurvive pa rin kami. You must love her so much. Lahat ng pangarap ko, kasama ko siya. Bihira na ngayon ang lalaking katulad mo. Alam mo, kung di lang masama mag-agaw, aagawin kita. I'm sorry. Am I too comfortable with you? It's okay, it's okay. Natutuwa nga ako sa pagka-straightforward mo eh. Huwag naman ako pag-usapan natin. Nagkwento ka naman tungkol sa'yo. Well, there isn't so much to say about me. Everything you need to know is written down in my resume. Unless you want to know my deepest and darkest secrets. Meron ba? Lahat naman tayo meron, di ba? Ba't ko naman sasabihin sa'yo? Masisira lang image ko sa boss ko.
Nasa kotse na lahat ng papeles na kailangan niyang pirmahan. Humahanap ka ng magandang pagkakataon. Ako rin. Gagawa ko ng paraan para ma-distract ang attention niya. Really, Ralph. I don't know why you hate him so much. He's such a good soul. Wow. Nag-dinner lang kayo. Pero mukhang nalason na utak mo, ah. Don't tell me nag-isara sila. Erin, don't screw around with me, okay? Kilala mo ako. Relax. You're too edgy tonight. I just wanna make sure whose side you're on. I love it when you're jealous. You put me in such a good mood.